At bago yan, meron pong isang mainit na balita. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Mega Fanalo. Superradyo DZWB Flash Report! Last report po tayo mga kapuso, Tindig Pilipinas na i-atras na po ang ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Detalye ng balitang yan, Luisito Santos. Louis. Inanunsyo nga ngayong araw ng grupong Tindig Pilipinas sa kanilang pag-atras sa ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Patay sa inilabas sa opisyal na pahayag ng grupo, nagdesisyon silang iurong ang kanilang kaso upang suportahan ang ikatlong impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo na naglalaman din ng parehong mabigat na mga paratang at matibay na ebidensya ng gaya rin sa kanila. Binigyan din ng grupo na ang pagsasama-sama ng kanilang suporta para sa ikatlong impeachment complaint ay magpapalakas sa kanilang posisyon at makakatulong sa pagsulong ng kaso sa impeachment court sa Senado. Naniniwala din ng Tindig Pilipinas na dapat masimulan na kaagad sa lalong madaling panahon ang impeachment process upang mapanagot ang pangalawang Pangulo sa akusasyon na mapandarambong at pang-aabusong umano sa kapangyarihan. Sinabi ng grupo na formal nilang iaatras o iuurong kanilang impeachment complaint bukas. Ako, si Luisito Santos ng GMA Superradyo DZWB. Dapat totoo. Superradyo DZWB Flash Report! Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Mega Fanalo. At bago yan, meron pong isang mainit na balita. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Mega Fanalo. Superradyo DZWB Flash Report! Last report po tayo mga kapuso, Tindig Pilipinas na i-atras na po ang ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Detalye ng balitang yan, Luisito Santos. Louis. Inanunsyo nga ngayong araw ng grupong Tindig Pilipinas sa kanilang pag-atras sa ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Patay sa inilabas sa opisyal na pahayag ng grupo, nagdesisyon silang iurong ang kanilang kaso upang suportahan ang ikatlong impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo na naglalaman din ng parehong mabigat na mga paratang at matibay na ebidensya ng gaya rin sa kanila. Binigyan din ng grupo na ang pagsasama-sama ng kanilang suporta para sa ikatlong impeachment complaint ay magpapalakas sa kanilang posisyon at makakatulong sa pagsulong ng kaso sa impeachment court sa Senado. Naniniwala din ng Tindig Pilipinas na dapat masimulan na kaagad sa lalong madaling panahon ang impeachment process upang mapanagot ang pangalawang Pangulo sa akusasyon na mapandarambong at pang-aabusong umano sa kapangyarihan. Sinabi ng grupo na formal nilang iaatras o iuurong ang kanilang impeachment complaint bukas. Ako, si Luisito Santos ng GMA Superradyo DZWB. Dapat totoo. Superradyo DZWB Flash Report! Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Mega Fanalo. Superradyo DZWB Flash Report! Simula na ng aray natin, Flash Report. Malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ano kaya? Ipatutupad ng mga kumpanya ng langis bukas. Nako. Mau de la Cruz, paki-flash na nga. Ako, Mark, Susan, malaki yan na talaga Paano? ito yung panibagong pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ng Shell at Sea Oil simula alas 6 sa umaga ito bukas March 3. Sa kanilang kabiso, pareho magtataas ng presyo itong dalawang kumpanya, 1 peso at 90 centavos sa gasolina bawat litro. Ang gasolina nila, 190. Ang kerosene, 150 kada litro. Ang diesel, 120 kada litro. Samantala magpapatupad din ang kahintulad na pagtaas ng clean fuel sa presyo ng gasolina at diesel, ngunit walang magiging paggalaw sa presyo ng kerosene. Ang price adjustment ng clean fuel ay epektibo rin parehong araw, bukas ito March 3, pero ganap na alas 4 ng hapon. Ang paggalaw sa presyo ng gas, diesel at kerosene ay bunsod pa rin na paggalaw ng presyo ng langis sa pandagdigang pamilihan. Ang inyong kapuso, Mau de la Cruz, GMA Superradyo DZWB, dapat totoo. Superradyo DZWB Flash Report! Ilang abogad? Okay, Attorney Rowie, bago natin ipagpatuloy, meron muna tayong flash report. Superradyo DZWB Flash Report! Dating Justice Secretary at ngayong Ombudsman Jesus Crispin Remulla, inaming nakapulong si dating Senador Antonio Trillanes at dalawang ICC investigator. Flash report mula kay Glenn Huego. Glenn. Sa pulong balitaan ngayong hapon, inamin ni dating Justice Secretary at ngayong Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nakapulong niya si dating Senador Antonio Trillanes IV at dalawang ICC investigators sa kanyang bahay sa Makati. Kaugnay ito sa isiniwalat ni Atty. Levy Baligod kasama ang 18 mga umani dating bodyguards ni dating Congressman Saldico.
Nangyari raw ito matapos maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan si Trillanes ang nag-introduce doon sa 2 tauhan ng ICC. Pero iginit ni Ombudsman Remulla na walang masama rito, lalo't bilang kalinang DOJ, hawak niya ang Witness Protection Program. Anya, mga Pilipino o mga testigo, kaya't dapat nilang isaalang-alang ang kaligtasan ng mga ito. Sinabihan naman ni Remulla si Attorney Baligod na magsumite ng tig-isang affidavit yung bawat isa doon sa 18. Ang affidavit umano ay dapat mula sa personal knowledge ng bawat isa at hindi isang bagsak na pahayag para sa 18. Ako si Glenn Huego ng Super Radio DZBB. Dapat totoo. Maraming salamat, Glenn Huego. Super Radio DZBB Last Report. Super Radio DZBB Last Report. Kapuso, meron pong sunog ngayon sa Valenzuela City. Flash report hatid sa atin ni Glenn Huego. Glenn. Isang industrial fire ang nagaganap ngayon sa Cabral Street, Barangay Maysan, sa lungsod ng Valenzuela. Sa uling promosyon ng Valenzuela City Fire Department, nasa 2nd alarma na ang sunog. Abangan ang follow-up report. Ako si Glenn Huego ng Super Radio DZBB. Dapat totoo. Maraming salamat, Glenn Huego. Super Radio DZBB Last Report.